List. Professor, live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Rajuman Lourdes. Hi, Lourdes. Magandang hapon din sa ating mga Okay. tagapakinig. Professor, eto na, may impeachment na. Bukas may titingnan pa kung talagang may nilalaman, no? Substance itong impeachment ni Pangulong Marcos. May na-file na rin kay Vice President Sara Duterte. As a whole, sabi ko ng Pangulo, ito ay may impact sa ating bansa sa international community. Possible ba yun, Professor? Well, anything political or anything that involves the president, the highest officials of the land, even senators for that matter, definitely merong impact yan. Kasi it reflects the image of the country, no? Especially in terms of stability. So definitely merong impact yan. Pero actually, yun ang rason kung bakit din pilit na pinag-uusapan at pilit na isinisingit nila yung impeachment, no? Kahit na pagka tinignan mo yung desisyon ng Korte Suprema, tila tinuldukan na nila yung impeachment, ano? Kung ako ang tatanungin mo, puro ingay na lang at puro kwento na lang yung impeachment, no? The decision of the Supreme Court is far-reaching in essence, and we've heard many legal luminaries explain why, no? Kasi essentially the Supreme Court has amended the Constitution, no? Kasi pati rules ng House of Representatives na supposedly sa kanilang manggagaling yung impeachment. In fact, pag binasa mo ang saligang batas, klaro yan naman sa Article 6, no? Ang tawag dito, klaro na yan poder ng lehislatura, no? Yung impeachment, articles of impeachment manggagaling sa House, at ang pagdinig niyan ay gagawin ng Senado. At sila ang gagawa ng kanilang rules. Itong ginawa ng Supreme Court, sila na ang gumawa ng lahat, ano? Pati yung timing ng paghahain ng impeachment. Kaya kung akong tatanungin, kaya maraming nag-iingay ng impeachment kasi ginagalit na lang nila ang tao talaga, no? Kasi sa totoo lang, no, lalong-lalo na yung mga pilit na gustong mapag-resign at mapatalsik ang Pangulong Marcos, ang gusto lang nila talaga gulo, no? Kasi I don't think impeachment is still possible, not in this administration, not even in the next administration, unless of course the Supreme Court change its decision. And I would suppose, no, kasi kung tutusin, iniba nila yung mga rason kung bakit nila binabasura yung impeachment, no? Kung pag kinumpara mo sa kanilang decision last year. So, ang lumalabas lang yan, consistent sila na ayaw nila ng impeachment. At parang sinasabi nila na ang tawag dito, wag na natin gamitin yung impeachment. Parang ganun ang dating kung ako ang tatanungin. Ano pong basa po ninyo sa tatakbo kaya itong impeachment ni Pangulong Marcos at ni VP Sara? I wouldn't really know sa totoo lang kasi again, hindi ko pa nababasa at hindi ko pa nadidinig kung kanino man kahit sa balita kung ano na ang magiging galaw ng Kamara de Representante dito. I-adapt ba nila hook, line and sinker yung desisyon ng Korte Suprema? Kasi kumpleto kumbaga ginawa na ng Supreme Court yung mga dapat na poder ng House of Representatives, yung paggawa ng kanilang rules, ginawan na sila ng Korte Suprema. So i-adapt ba ng Kamara itong ginawa ng Korte Suprema? Susundin ba nila ito in toto? No? So hindi ko pa alam kung ano ang magiging galaw ng House of Representatives. But again, as I was saying, no, given the
double whammy yan, ano? Kasi kung tutusin, pati rason ng pagbasura ng impeachment, iba na yung rason ngayon, no? Simple lang ang pinapahiwatig, no? Ayaw nila na maging successful ang impeachment. Kaya lahat nung nag-iingay ng impeachment po, kung tatanungin, Opo. walang ginagawa yan kung hindi nang gugulo lang. Yung impeachment complaint kay Pangulong Marcos kanina po ay sufficient in form. At bukas po ay titinan kung sufficient in substance naman. After this, Professor, ano ho ba ang nakikita nyo dito po sa impeachment una ni Pangulong Marcos? Kasi nga, naguguluhan na rin yung taong bayan, Professor eh. January, February, may impeachment agad. Tapos dalawa pang leader ho natin. Ayun na nga ang sagot ko. Yun pa din ang sagot ko dun sa una mong tanong. Oo. Kasi nga kalalabas lang ng desisyon ng Korte Suprema. Mahirap hulaan kung ano ang gagawin ng Kamara. Ano? So kahit na meron na silang desisyon na sufficient in form, hindi ko alam kung ano ang magiging hakbang nilang susunod. Kasi nga meron na ngang bagong desisyon ng Korte Suprema at wala pang nilalabas na aksyon ang Kamara kung susundin ba nila, i-adapt ba nila ito hook, line, and sinker. Ibig sabihin, i-adapt ba nila lahat nung sinabi ng Korte Suprema tungkol dito sa impeachment, no? Kung i-adapt man nila o ngayon kung hindi man nila i-adapt, ano yung susunod nilang hakbang? Kaya ako ayoko kasing manghula no? So sa madalit sabi, sa totoo lang, kaya nga paulit-ulit kong sinasabi, no? Hindi ko nakikita na merong impeachment na magpo-progreso kasi yun na nga, yung naging desisyon ng Korte Suprema ay parang sinasabi nila na hindi magkakaroon ng impeachment. Hindi ngayong administrasyon na to at kahit na sa susunod na administrasyon hanggat hindi binabago ng Korte Suprema ang desisyon, ganyan pa din yan. Parang aksaya sa oras na lang, Professor, no? Ayun na nga, kaya nga tama yung una mong tanong, no, anong magiging epekto nito? Kasi ang lumalabas na lang dito ang tawag dito, tinatayaan na lang nila kung ano ang magiging ang tawag dito, pagtaya ng taong bayan, ang magiging emosyon ng taong bayan. Magagalit ba sila? Susuporta ba sila? Kasi sa totoo lang, hating-hati na tayo ngayon At lalo tayong hinahati. At mabuti kung tayo lang ang involved diyan. Meron pang foreign interest na nangingialam diyan, no? Hindi natin alam kung gaano katindi ang kanilang involvement, pero siguradong meron ng pondo galing ng China to steer controversy and further divide the country, no? So sa madalit sabi, ang hirap no? Hindi ko masasabi kung ano ang magiging kaduludulungan niyan kasi muli wala pang pahayag ang Kamara, no? Kung paanong hakbang ang gagawin nila kasunod nitong desisyon ng Korte Suprema. Professor, maraming salamat sa oras po ninyo, ha. Maraming salamat. Good afternoon. Mabuhay po kayo. Thank you. DCX